muscular. Chillax, chillax. Kapag si Tito El nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta pamato. Lahat detalye makukuha, di lang basta panalo. Kapag si Tito El nag-demo, kitang-kita mura presyo. Lahat kalidad, hindi invento, trabaho pero tao-tao. Bago ilabag dapat kalidad, di lang basta panalo. Lahat detalye. So ito mga ka-chillax, no, maiuwi na natin itong CT20S. So tingnan muna natin yung kanyang odometer, 129 kilometers. Meron siyang 95%. So ito, dali na natin. Let's go. So yan, umuulan na ngayon. So So ito ating CT20S. Bilis ha. So number 2 throttle. Talaga pumapalo na, parang motor na yung takbo. Ganun kalakas ang kanyang torque. And syempre gusto ko nito yung kanyang suspension at ang kanyang handling. Napaka-stable. Dahil alam ko mas malapad ang gulong, naka fat tires, lapad ng gulong oh. Pagka nagtatratel ako, speed 2, napapaano ako, napapaganon ako, napapaiktat. Yung kitang-kita nyo naman oh. Nakakapagsabayan tayo sa mga motorista. Kahit na ang dala natin ay pedal assist, kahit na bicycle lang. Ibig sabihin, umahataw din siya. Pero syempre, kailangan may ano rin tayo, pag-iingat, diba? Ibig sabihin hataw with care tayo. Yung nga lang, may kalakihan itong unit na to. So, depende sa inyo kung kayo yung tipong, kasi di naman porkit malaki, malaking tao din dapat yung gagamit, diba? Minsan, kahit na maliit, kayang-kaya o gustong-gusto yung mga malalaking unit kasi nga mas komportable, ika nga, mas durable and mas okay sa yung presence sa kalye pagka medyo malaki yung dala mo. Unlike pag maliit kasi, diba, minsan nabubuli. Yung nga lang, panalo sa portability. Ito namang CT20S natin ay another option sa mga rider na gusto ng mga pangmalakasang pedal assist bike. Ayan, lakas oh. Umihiktad ako pagka ano. So tignan, speed number 2 palang gamit ko. Ang lakas. Ang ganda nito. Ayan oh, ang ganda na ng kanyang braking system. Ayan, naka-Shimano siya, 7 speed. Ay sa daan, sana lang tayo, bike lane lang dumaan. Diba? Kasi syempre, maging pasensyoso din. So hindi pwede ako nagkakamali, mas malapad pa to ng konti sa Fido M1 Pro ko. Mas malapad-lapad ang gulong nito. Medyo sa 5'9" na height ko, nakaiktad na rin yung paa ko. Diba, pwede pa. Hindi ito basta ano. Ano rin ako. Makakaiktad na rin yung mga paa ko. Yun nga, doon yung feeling ng stability pagkadala mo nga itong unit na to. Nakita ko kanina yung yung odometer. So tingnan natin pagdating naman sa battery consumption nito. Ilalagay ko na rin yung mga basic specs. So ito ay pedal assist. Pag nalobat ka, pwede ka naman ng pag-pedal. So 2 tayo, pansin ko sa 2. Try natin mag speed 3.
Grabe, packet to ah. Oh, kaya oh. Speed to ah. Hinaman nilang yung akyat. Grabe ah. Speed 2. Ayos ah. Kaya pala nung nag-Timberland kami, kayang-kaya mo ipagsabahin nito sa Tromox Suko. Maganda dito, may signal light. So hindi ka masyado mahirapan. Pati braking system niya, kahit na galing ka sa hataw, di ba? Napakakapit. Basta marunong lang kayong timplayin yung preno. Gawin basta preno ng basta-basta. Di ba? Baka bumaliktad, mauna yung preno, mas malakang preno sa kabila. Di ba? Tamang timpla lang. Grabe oh. Paakyat. Pinamanila yung timbang ko. 170 pounds. Eh, napakaswabe. Napakaswabeng dalhin. 34 kph. Sige, ng tukod ng ng 2. Tutulan tayo. Yan, packet ulit oh. Kita nyo yan. Ito ang gamit natin. Ito. Pakita ko ulit sa inyo na kaya niya. Pero dapat sa mga ganito, magpe-pedal din kayo. Ayan ha. Wala oh. Sisi oh. Yakang-yaka ang mga akyata na CT20S Panis. Maganda dito, ang bilis ng kanyang ng kanyang torque, di ba? Galing sa performance, sa panalo. Ang lakas performance dito. Handling, ganda, sarap dalhin. Hindi ka maaalangan dito. Siyempre, iba pa rin yung nito dahil ito medyo may kabigatan at malaki. Natural lang na
mas malakas ang kakainin na kuryente nito. Pero still, ang kapalit naman doon yung lakas na power na binibigay sa'yo. Yung speed, yung torque, diba? Ang sarap niya umatak. Higa nga, kung may Honda Beat ako, parang ka naka 125 na click. Pero ano lang, hindi naman yung tuloy-tuloy, yung tama lang. Yung pagka umarangkada lang ng saglit, parang ganon. So 3 tayo. O yung to, nabibilisan na ako. Yung 3, grabe. Konting galaw mo lang ng throttle nya, ano, grabe. Parang galit na galit pa. Galit na galit. Okay din yung upuan niya. Mukha lang siyang simple, pero leather siya na sarap sa pati. Yung speed 2 kanina, kayang-kaya. Speed 3, yan medyo, kahit di ko na may gumamit ng 4 and 5 titilapong ka na sa lakas niya. Ang maganda lang nito, doon nga papasok yung, kahit malakas siya, dahil mabigat yung unit, tama lang, hindi ka titilapon, hindi titilapon yung unit. Kaya very stable pa rin yung takbo. So nakasanayan ko pala na yung busina ko na sa may handle grip ko sa may kanan. Ito naman sa may kaliwa. Kaya medyo hindi ako sanay. Kaya medyo dahan-dahan ako. Hindi ako makapagbusina kaagad Parang galit tong unit pa to Lagi mong dago. Oh. Very aggressive ang kanyang to. Kasi mas magaan pa rin siya sa Honda Beat. So, kung naman yung gasoline powered na motor. Nakikita nyo naman, di ba? Yung Coswell na to, itong CT20S natin, napaka solid yung itsura. At ang ganda pa ng kanyang headlight, yung bilog. For the safety, kung may alam kayo substrate, mas okay na yung substrate kaysa pang main road. Ganun din naman hindi nyo kailangan magmadali Siyempre, alam nyo medyo madami ng kamote ng kalat ngayon. Siyempre, mga trucks, mga matutuling sa main road, talagang kaya nila mag backstreet. Unlike sa substrate, hindi ganun. Narinig nyo yung kaskas nung pag throttle ko, yung motor, grabe. Para bang may built-in turbo to nakakatuwa lang, ito si solid sarap. Kasi sa maraming mga high blood ngayon, tayo chill lang. So verdict na tayo mga kachilaks. So nauna pala yung ating quick test ride kasi binilag ko na agad simula EV Supreme papunta sa ating home base sa Evangelista.
So pansin ko talaga dito sa ating CT20S yung sa ano muna tayo sa performance, napakatulin. Kung ihahambing natin sa motor, parang hindi lang siya takbong Honda Beat eh. Parang takbong ano siya, Honda Click, parang 125cc. Pero hindi ko sinasabi na kasing tulin ng 125cc, pero yung power na ibinibigay niya. So napakalakas niya. So dito pa lang kitang-kita nyo na pagka nakalusot ka, then gusto mo na talaga maka-overtake, hindi ka maalanganin dahil talagang iwan mo pag talagang full throttle mo siya. So think na ang gamit ko sa ating journey ay speed 2 and speed 3. Sa speed 3 kasi pumapalo na siya ng mga almost 40 higit. So napakatulin na nun para sa isang pedal assist bike. So katulad na sinabi ko, chill lang, di ba? Hindi naman natin kailangan na magmadali at talagang kailangan na nandun pa rin yung pagiging safe sa pagmamaneho, laging defensive driving. So pinapakita ko lang dito kung gaano ka-aggressive yung unit. Kaya alam na medyo may konting bilis tayo. At pinapakita ko din na kahit na malaking unit siya, pwedeng isingit at ang ganda niyang i-handle. Yung handling nito panalo. Kung sanay kayo sa mga fat tires, sa malalaking gulong, yung sinasabi ko stability nandito. Tapos katulad nga nun, dahil malakas nga yung motor niya, okay yung pagiging medyo mabigat niya. Para at least kahit na humataw ka o umiiktad ka sa tulin, yung unit mo stable pa rin, maganda pa rin yung latag niya sa kalye. Then ito pala ay equipped ng ng signal light, headlight. So front and back 'yon. So another safety, 'di ba? May signal light. Then meron ding rear light. So sa sunod na vlog natin, saka natin na ikutin yung mga basic specs niya. I-walk around natin. Sa ngayon, ito muna ang quick test ride. So ayan, kita-kit nyo na sa may evangelista na tayo. And happy naman ako sa performance, handling, and sa braking niya. Katulad na sinabi ko kanina, kahit na galing ka sa 30 to 40 kph, pag preno mo, talagang kapit na kapit. Pero syempre, ingat kayo dahil syempre pag sobrang nagkamali kayo, masyadong malakas yung preno nyo sa harapan, ay pwede kayong tumilapon. Kaya dapat marunong din kayo magtimpla. Kaya iwasan din talaga yung high speed kung hindi nyo kayang ipreno ng tama. Kasi ito ay, alam nyo naman, ito ay still ay isang pedal assist bike. Pagdating naman sa sa suspension, ang sarap dalhin. Kahit na may mga lubak-lubak, dahil full suspension to, front and back, wala yung feeling na tagtag. Masarap siyang dalhin. Then hindi ko nga ma-testing yung pedal assist. So siguro sa next vlog na lang. Sa ngayon, full throttle lang ang gamit natin. Simula EB Supreme hanggang dito. Then maya pakita ko na lang kung ilang natira sa battery percentage natin. So since na rat-rat yung modes of driving ko, natural medyo mas malakas yung kuryente nito. At syempre full throttle tayo. Pero syempre sasabihin ko pa rin sa inyo kung ilan yung nabawas dito. Then yung yun nga, yung dahil nga sa power na ibinibigay nito, kung ikaw yung tipong pangmalakasan, matutuwa ka talaga sa performance na ibinibigay niya. Ika nga, yung presyo nito saktong-sakto lang sa mga features na meron siya, sa lakas na ibinibigay niya. At siguradong hindi ka malilate kung nagmamadali ka. Dahil talagang never ka madadala sa alanganin, lalo na sa pag-overtake. Then, yun nga, saka na lang sa susunod na vlog yung ating mga basic specs kung sakaling gusto nyo takbong bike lang, hindi nyo gagamitin yung motor. Dahil maganda rin yung manakabit dito. Then, nailagay ko naman dyan ibang mga basic specs natin para at least meron na rin kayo idea. So yun mga kachilax, kung gusto nyo yung ating vlog, ilalagay ko na lang dyan yung presyo. So itong ating Coswheel CT20S ay naka-promo. Ayan, 130,500. So sa mga gustong
Makatesting ito, bisita lang sa Don Gaciano Building. And ito yung natira niyang battery, yan na-consume niya. Tsaka yan yung mileage. So sana nagustuhan niyo ating munting content. So till here, this is Well Esquila. Ride safe and God bless.